limifolia, no? Ang gara nung nangyari dito, tingnan nyo, oh. Parang nagkaroon siya. Pag nanganak to, iba-iba, no? Iba-iba yung klase niya. So, at kapag pinag-uusapan ng mga variegated plants, dyan po talaga lumulukso yung aking puso. Ano, kasi napaka-titigas talaga yan, ano? Ito, puntahan na natin yung ating variegated na mga Sansevieria. Hello everyone! This is Hermes Now, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? More on flexing lang to, no? Parang tour-tour, ano? Kasi naisip ko, ang tagal na nung ating updates and ang tagal ko nang pinakita sa inyo yung mga iba nating halaman na variegated, ano? Pero hindi lang basta variegated plants to, kasi marami ko dito na mga variegated plants. Pero yung iba dito mga malalambot, yung iba masiselan, ano. Pero itong papakita ko sa inyo yung mga alaga kong variegated na hard to kill plants, no, o yung mahirap patayin or matitibay, ano. Naku, maganda po yan, ano. At makikita nyo yan, baka meron kayo ng mga to, or kung wala pa, baka interesado kayo para po makita nyo yung kanilang mga itsura. Kaya naman, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po papakita ko sa inyo yung aking mga halamang variegated, ano, na matitibay, yung talagang hard to kill na mga plants, ano. At kapag pinag-uusapan ng mga variegated plants, dyan po talaga lumulukso yung aking puso, ano, kasi iba yung feeling, ano. Mas sa tingin ko, kapag may variegated plants ka, hindi sila katulad ng mga common at normal na plants, ano. Parang mas special sila para sa akin. Yung iba naman, mas mahal kapag variegated, ano. At yan, samahan nyo ako dahil iikot ko kayo. Pakita ko yung ilan doon sa mga parang precious na collection ko, no. Tara, samahan nyo ako. So, ayan, pakita ko na sa inyo. Unahin na natin tong aking limifolia, no. Ang gara nung nangyari dito, tingnan nyo, oh. Parang nagkaroon siya ng deformations, no? Pero yan yung naging parang kakaiba sa kanya. Dumikit yung dahon dito sa variegated, ano? Pareho silang variegated, tas dumikit yung dahon, ano? Sobrang ganda nung pagkakakorte, no? So, hindi ko na yan inayos, hindi ko na binakbak dyan, kasi parang feeling ko nakakabit na siya dito sa pinaka isang dahon, no? Ito ay variegated po na limifolia, no? Kung tutusin, meron ako ditong iba pang variegated na limifolia, pero iba yung kanyang variegations. Kung mapapansin nyo, sobrang dami nung yellow, ano, nung variegated niya, no, na area. Samantalang yung mga green, kita nyo sa may side lang, kundi sa side, sa gilid. Unlike nitong ating mga variegated dito na limifolia, yan, makita nyo po, marami siyang green, no. Kaya sa akin, special na special tong aking limifolia na ito. So, ayan siya. Nakita nyo. Napakaganda. At ang tigas-tigas nito, no. Ito, ang hirap talaga nitong mapatay. Kung halimbawang maistakan lang po siya ng tubig dito, yan, tas hindi matuyo, yun yung magiging problema sa kanya. Actually, nakapagpadami na ako nito. Ayan, no, meron akong mga ilan sa mga propagations na ako na po yung talagang nagpatubo, ano. Eto, look, kita nyo, no, galing po yan dito sa mother plant na ito. Yellow na yellow din po, ano, tapos konti lang yung green. Usually po ako, pag hindi ko nakikitang may green, hindi ko pa hinihiwalay sa mother plants. Pero nung sumulpot po yung pinaka green dun sa pinaka gitna niya, ayan, hiniwalay na natin, ano. So, ano pa ba yung meron tayo dito, no, na mga variegated? Ito pong aking gasteria, no. Look naman po yung gasteria na to. Sobrang haba, ano. Usually, nakikita nating gasteria. Kasi ito, gasteria yung kanyang family. Pero, tinatawag din siyang oxtang, no. Yung variety na yan. Ang haba. No, ito tingnan nyo, napakahaba, para siyang mga dila, kaya tinawag na oxtang yan. So ito meron din ako mga propagations yan, ayan, oh. Nakita nyo naman.
yung mga propagations natin. Kakaiba rin yung mga itsura niya, no? Merong mga variegated niyan na may yellow-green, ganyan yung itsura. Pero ibang variety naman yan, no? Yellow-green. Unlike nito, kita nyo, ito kasi yung makinis na oxtang. Samantalang ito, yung parang magalas yung pinaka dahon niya, no? So, ayan. Ito, perfect yung mga variegations niya, oh. Ang ganda, no? Parang mga iginuhit, no? May mga design na parang stripe. So, ito yung pinaka mother plant niya, no? Actually, mother plant niya, yung iba, may pagka-green. Natutuwa ako dito sa aking oxtang na ito, dito sa ating gasteria na to. Kasi, pag nanganak to, iba-iba, no? Iba-iba yung klase niya. So, ayan, minsan merong, tanggalin muna natin yung mga, yan, pinaka-dry na leaves, ano. Ugaliin nyo pong magtanggal niyan kasi pag hindi, minsan nakakabuo po dyan ng mga, yung puti-puti, millibugs, ano. Kapag hindi kayo nagtatanggal ng mga old na leaves sa inyong mga halaman. O kaya, beads, ano. Yan po yung mga dumidikit-dikit sa kanya. Kaya kailangan magtatanggal kayo, no. So, ayan, tingnan natin. Ito, as I've said kanina, ito, gaya ng nasabi ko kanina, kung mag-produce po itong aking mother plants na ito, minsan po iba-ibang kulay na bubuo sa kanya. Merong halo-halo, may plain, minsan may yellow na yellow. Kaya napakaganda, no. Ang ganda po nung kanyang pinaka dahon, no. Tingnan nyo. Sobrang nakakataba ng puso kapag tinititigan ko to, no. At ang laki na nito. So, yan, tuwan-tuwa ako dyan. Tapos, ano pa ba yung mga So, ano pa ba yung mga matitibay nating halaman? Ito po, yung aloe natin, ano. Aloe vera po siya, pero variegated, ano. Unlike nung mga hybrid na aloe na variegated, this one po yung makinis, no. Sobrang ganda niya. And ito puting-puti. Kaya ito yung napili namin talagang kuhanin, yung ganitong varieties. And, ayan, oh, meron na siyang mga anak na naman na sumusuloy, no. Kapag ito dumami na, at saka tayo maghihiwalay, ano, sa pamagitan po ng paghiwalay ng roots, ano, pag-divide. So, ayan po yung ating variegated na aloe vera, no. Ayan. And this one naman po, kung nakita nyo yung puting-puti, ganyan po talaga sa ang mga variegated, ano. Merong iba naman na may halong green, yan, at nagsasanib puwersa yung green tsaka yung puti niya, no. Minsan naman yellow. So, ayan yung aloe vera natin. Isa rin po yan, ano, dun sa masasabi kong napaka-tibay na mga alagaan na variegated plants. This one naman po, yung ating euphorbia, no. Itong klase ng euphorbia na ito, makita nyo po yan, parang ahas yan, ano. Pero, nawawala po yung kanyang mga dahon minsan, ano, kapag hindi masyadong nadidilig, nawawala po. And yun yung gusto ko sa kanya pag wala siyang dahon. Pero yan, hindi naman natin pwedeng tanggalin, ano. May mga times lang na kapag hindi sila nadidiligan, natutuyo yung mga dahon nila, pero buhay pa rin sila. Ang maganda kasi nito, parang mga medusa yung ano sa ahas, sa ulo ni medusa, no, mga nagkalat na ganyan, ano. So ganyan siya pag may dahon, ano, variegated. Actually meron pa nga ako nito, maliit lang, parang napadami na natin. Tingnan natin. Ito naman yon, yung isa. Pero, kita nyo, yung katawan niya ang variegated. Yung dahon niya, variegated na namumula-mula, no? So, minsan kasi nagkikrested din yung mga halaman, ano? For example, yung mga lactea na variegated, ano? Merong mga lactea na tuwid lang. Katulad nito, yan. Yun yung mga lactea. Pero, nagkikrested form din po yan, ano? Parang yung mga pamaypay. Yan. Katulad po nito, yan, crested po siya na lactea, pero this one po kasi is variegated, no. Kung mapapansin nyo po, hindi siya green. Although ito, ginrap to, dito, ginrap namin to sa lactea, puno. Yung nabuo sa kanyang crested, yan, galing po yan sa variegated. Tingnan nyo po, oh, puti, no. Ang susulpot dyan, yung nakita nyo kanina, parang ganun, ano, puting-puti yung pinaka lactea, yung talagang orig form niya, tapos ito yung crested form. So this one, matibay rin po yung variegated natin na crested lactea or lactea, no. Dito naman sa collection ko ng
yan, Haworthia naman. Marami ding magaganda, no? So, pakita ko sa inyo itong isa dito. Look, tingnan nyo, no? Napakatibay rin po ng mga Haworthia. Mga hardy plants din po ito, no? Ayan. Nakakatuwa yung mga variegated, ano? Kasi usually nakikita natin mga green lang, mga meron lang form. Pero this one kasi, yan, no? Kita nyo yung variegations niya. Ang ganda, no? Talagang, pag tinignan mo talaga, para kang mahalin at elegante yung itsura, no? Meron din naman yung parang white, katulad nito. Parang crystal lang yung kulay niya, no? Kakaiba rin siya dun sa mga iba nating mga plants kasi tingnan nyo, puting-puti siya. Ang ganda, no? So, this is yung mga collection ko ng Haworthia. Yan, ang gaganda rin, no? Look, kita nyo. And ito yung isa na natutuwa ako kasi I thought green lang to nung binili namin. Pero, eventually, nakita ko sa kanya may guhit, no, dito. Tapos, surprisingly, yung kanyang naging anak, grabe, ang puti, oh, tingnan nyo. So, masasabi ko na pagdating din po dito sa mga, yan, Haworthia, parang snake plants din, ano, na pag nag-aanak sila, kapag may konting variegations, minsan nakaka-surprise, ano, dahil, pwede silang mga anak ng variegated, ano. Depende po kung merong konti, ano, na lahi. Anyways, sa mga Sansevieria snake plants naman po, medyo baligtad, ano. Minsan yung variegated nanganganak lang din ng green, no. Pero mamaya papaliwanag ko sa inyo. Puntahan natin yung area natin na merong variegated tayo na mga snake plants. So ayan, bago ako umalis na daanan ko to, no. Sa bagay malapit din naman yung ating mga variegated doon na agave. Yan, puntahan na rin natin yung snake plants natin. Pero nabdaanan ko to, nandito kasi yan sa mga loob, yung ating variegated na agave, ang ganda. So ito yung mga variegated nating snake plants. Normal lang yan, ano. Pero puntahan po natin yung aking mga mas hard pa dito. Kung itong mga snake plants na to, hard na yan, meron pa akong mga mas hard dyan, no. Daanan lang natin itong mga agave natin. Ayan, no. Mga variegated yan. Matitibay din po yan, mga variegated na agave, no. So, yan po. Meron tayong mga collection yan. And, ayan, no. Ito nyo. Napaka-titibay po niya, no. Napaka-titigas talaga niyan, ano. Anyways, ito. Puntahan na natin yung ating variegated na mga Sansevieria. Nung nakaraan, nagpunta kami dito kasi yan, naglagay tayo dyan ng, ano, effective talaga siya. O, wala nang tumatae, no, na aso at pusa. Anyways, kanina po, nagdamo na ako dito, no. Ang dami kong napansin. Kasi, kung matatandaan nyo, ang dami ko ditong patubo na mga leaf, no. So, sabi ko, ano na kaya mga nangyari, no. Itong aking isa dito na parang, yan, mahahaba na mabibilog. Yung, itsura na yan, may kinakapitan siya ng mga ganun, kaya lang nag-anak siya. Kanina pinutol ko, ito yung naging anak niya, ulo, no. Kakaiba, hindi siya katulad ng kanyang mother plants na ganyan, pero this one, no, tingnan nyo, variegated din yung naging anak niya. And kanina nung nagdadamo tayo, ang dami ko napansin, tumubo na po yung mga deep propagations natin, ano. Kaya lang ang napansin ko, parang green, no. So at this early age, hindi pa natin masasabi kung green na talaga sila, no. Kailangan natin mag-intay, no, kasi may times po na katulad nito, nung lumabas yan po galing do sa mother plant, kasi ito galing sa leaf propagations, ano. Nung lumabas yan, kulay green na green, no. Tapos eventually nung lumalaki tsaka nadidevelop yung variegations. Pero dito wala ko nababanaag na variegations, ano. Although mag-intay pa rin tayo kasi minsan katulad naman itong aking bonsal na to, green na green yan, pero yung isang part dito nagkaroon ng guhit yan, no. So may lumabas na mga variegation. So hindi natin masabi. Katulad nito naman, pinutulan ko. Yan. Oh, look. No? Ang lumabas sa kanya green. So marami pang may mga bagong tubo. Ayan, no. Yan. Nakita niyo yung mga
may tumubo na, no, na mga area na merong variegations, ano. Sabi ko, pag leaf propagations, ang nangyayari sa kanila, parang ang nabubuo, ibang variety, no. Tapos, tingnan natin kung lumaki-laki pa, kasi ito lalaki ang mga yan, kung panay green yung madidevelop. Pero this one, pag sumulpot po siya galing ng pinaka-stem o nung mother plants, hindi galing sa leaf, tingnan nyo, oh. Yan, oh, halatang halata ko na may variegations yan. No, so magiging variegated to. Meron naman ako nakita dito. Hanapin natin. So naghahanap ako ng naghahanap, ano, kanina. Sana matandaan ko yung mga nakita ko kanina, ha. So kanina nabunot ko ito. Yan. Pakita ko. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo. May tumutubo na sa kanya, no, na mga dahon. Ganyan siya. Leaf propagations to. Tapos, syempre babaon natin yan, ano, para manatili yung baby niya na lumabas dyan. So, ayan po yung ating mga yan, binabaon ko pa yung iba kasi yung iba nabunot, ano. Although meron na, ayan, oh, kita nyo, ito. Yung mansunyana natin, oh, tingnan nyo, paglabas niya, variegated. Yung mga ganito kasi, walang palya. Yung mga mansunyana, yan, whale pin, white mansunyana, walang parang sablay. Kapag halimbawa nanganak, hindi siya manganganak ng ano, ng whale pin na hindi variegated, no. Pero yun lang napansin ko, hindi siya nanganak ng, wala pa ako nakita. Hindi ko matandaan, ano, pero so far wala pa ako nakita na gano'n, ano, na nanganak to ng hindi variegated, unlike nung iba nating variety dito na yan. Ito pala yung sinasabi ko kanina, yan, oh. Ewan ko kung makikita nyo, lapit natin yung camera, ayan, ayan, variegated po yung tumubo, ano, no, sana mag linaw, ayan, ayan, oh. Variegated po yung tumubo, pero ito kasi, oh, green na green lang, konting-konti lang. Feeling ko, kapag leaf propagations yung ginawa mo, tapos konti lang yung variegations, or isang strand, dalawang strand, ang lalabas talaga variegated, ano. Tapos yung mga matitindi yung variegations, for example, this one, matindi yung variegations niya, ang lumabas green. Ewan ko lang kung nagkakataon lang, pero yan yung napansin ko dito sa ating mga Sansevieria. Titingnan pa rin natin kung ano yung mga pagbabago. Kasi talagang hindi naman ganun kabilis talaga makita yung resulta kapag halimbawang mga variegated Sansevieria yung inyong papadamihin. So ayan, napanood nyo na mga ka-MVP yung ating video about sa ating mga variegated plants na mga hard to kill plants na rin, ano. Yung mga bago pa lang sa pag-alaga ng halaman, kung gusto nyo yung madaling alagaan, yun yung alagaan nyo po, ano. Ayan, thank you so much sa inyong panonood. Thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.